ang dapat ay lipulin na upang sila ay maalis. Si Yahweh ay purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon o purihin mo nga siya. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. So, advance ano po? Anniversary po ng ating church. So church, ngayon po ay anniversary sa next Sunday po ang anniversary natin. So, magkita-kita po tayo. Pwede po tayong mag-invite, yan, magsama para po tayo ay nagse-celebrate ng ating anniversary. So, sa umagang ito, sige, sabay-sabay tayong umawit habang kinakamayan natin at kinakamusta natin yung ating mga kapatid yan. Kumusta na po kayo? Yan. Kaibigan kong akala, kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagdadala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagdadala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagdadala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Hallelujah! Yan, patuloy nating awitan at purihin ang ating Panginoon.
kasama natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Amen. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is nothing in me than it is in the world. I am the golden conqueror by the power of His word, The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is that is in me than he that is in the world. I am a covenant conqueror by the power of His word, Come on, church. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is that is in me than he that is in the world. I am a covenant conqueror by the power of His word, Come on, church. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me. Amen. Yan ang hanggang. Ang alam nyo, ang kasama natin sa umagang ito ay ating Panginoon. Sino po naniniwala? Amen. So, kung sino po ang naniniwala na tayo ay laging pinapagpala ng ating Panginoon? Lagi natin tayong pinagpapala ng Panginoon. Kaya nga tayo nakakaawit di ba? Dahil sa kalakasan natin ngayon, binibigay natin yan. Di ba? So, lahat ng mga taong naniniwala sa Panginoon, naniniwala na kasama natin siya, tayo po ay magpuri at linisin natin ang ating puso para po makalapit tayo sa Panginoon. Alam niyo po, kasama natin ang anghel na umaawit sa langit. Sumasabay sila sa ating pagpupuri at pag-awit sa ating Panginoon. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know to live. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let
nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know to live. Come on, church. Know all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Come on, church. And all the heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Lord, sa umagang ito, Panginoon, sinisigaw ng aming puso na magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon, dahil lagi ka namin kasama, Panginoon. Hindi mo nga po kami iniwan sa panahon na kami ay naghihirap, Panginoon. Lord, wag namin kalimutan na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na laging nandyan, na sa panahon na kami ay naghihirap, Panginoon, ay ikaw ang laging tumutulong sa amin, Panginoon. Kaya kami nandito, Panginoon, upang isigaw na ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ang aming kalakasan ay pinagkakaloob namin sa iyo, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na mauna ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, alam ko na kasabay namin na umaawit ang anghel sa langit, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, yung aming puso na tunay na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya lahat tayo, church, ibigay natin yung ating lakas at pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo. Yes, Lord. Yes, Lord. Let your face shine on us, and the world will know to live. And all the heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Yes, Lord, ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas, in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat sa awit ng pagpupuri.
katwaan. Malugod nating purihin ang bumubuhay sa atin, Diyos na lubhang mahabagin, tanging Amang magiliwin. Tayo ang bayang naligtas, nang sa Kaniya'y tumawag. Manatili tayong ganap sa mayaman niyang lingap. Ang kordero'y papurihan, tawagan at dalanginan. Tayo ay pinakikinggan sa anumang karaingan, at hindi ikinakait ang masaganang pag-ibig sa bawat isang higpit na lubos ang pananalig. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan ngayong umagang ito ng aming pagsamba. Salamat po sa isang linggong pag-iingat niyo sa amin at sa mga biyayang aming natatanggap sa araw-araw. Panginoon, salamat po sa presensya ng bawat isang naririto ngayon sa sambahan. Nawa po ay kayo ang maging kasama namin sa gawain ito at sa buong maghapon. Dinadalangin po namin na kayo po ang siyang gumabay sa aming tagapagsalita ngayong umaga. Ano man pong mensahe ang kanyang ihahatid, nawa po ay makadagdag ito sa aming kaalaman at makatulong sa aming pamumuhay sa araw-araw. Kayo po ang siyang aming pinasasalamatan at pinupuri sa pagsambang ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin pang-araw-araw naming pagkain. Kami may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Tayo po sa sagutang pagbasa. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati na tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos, dumaraing din hanggang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan, mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung inaasahan natin wala pa,
maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Tayong lahat. At ang namang nais sabihin ng banal na espiritu, alam ng Diyos siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao, sapagkat namamagitan ang banal na espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos at magkatuwa. Lapit sa masanga, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Amen. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 21, talata 21. Ganito po ang sinasabi. May nakapagbalita sa kanila na di umano'y itinuturo mo sa lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang hentil na talikdan nila ang kautusan ni Moises. At sinasabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Ang pagbasa po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 15, talatang 26 hanggang 27. Tatalon po tayo sa Kabanata 16, talatang 4 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sa verse 16 po, verse 4b, subalit sinabi ko na sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maalala ninyong ang sinabi ko sa inyo. Ang gawain ng Espiritu Santo. Hindi ko ito sinabi sa inyo upang noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalulungkot. Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na nila ako makikita. At tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinahatulan na ang pinuno ng mundong ito. Marami pa akong sasabihin sa inyong, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi sa kanyang narinig at inihayag niya sa inyo ang mga nangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang pinahayag niya sa inyo. At sa huli, ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinasabing tatanggapin ng Espiritu
ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagbabasa ng kanyang mga dakilang salita. Awitin natin ang tugon. Beautiful, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Amen. Atin pong gagawin ang paghahandog para sa building fund. Tinatawagan po si Brother Rolly Fernandez at Brother Ferdy Uy. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ang doxoloya. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, dakilang Diyos, sa mga kaloob ng iyong mga anak para sa pagawain ng iyong iglesia dito po sa Crossroad United Methodist Church. Alam namin na hindi ito sapat, pero nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan na ikaw ang magpaparami nito upang patuloy na matugunan ang pagawain ng iyong iglesia. Salamat po sa iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob. Pagpalain niyo po sila at patuloy na maranasan lagi na ang iyong katapatan sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen.
Tinatawagan po si Ate P, ang head ng anniversary committee, para ipakilala po ang ating tagapagsalita. Ayan, magandang umaga po at happy anniversary pa rin po sa ating lahat. Good morning, CUMC family. Kala ko hindi pa kayo gising eh. Ang atin pong tagapagsalita ngayon ay hindi naiiba sa atin. Minsan po natin siyang naging kapamilya kasama sa ating iglesia. Nung tinanong ko siya anong year siya nandito, ano pala, more than 10, 12 years ago na. Oo, kung natatandaan po ng ibang kasama natin ngayon, ang atin pong tagapagsalita ay nakasama po natin at siya yung nakapwesto dun sa dulo noon. Siya po yung ating temple keeper noong panahon na yon, noong 2012 to 2014. At nakasama raw po natin siya dahil nirekomenda raw siya ni Ate Cindy Carlos. So, noon pong panahon na yon, ang ating pastor ay ang ating mahal na Pastor Ravida nung panahon na yun. Kung naririto po kayo, at yung iba kasi bago pa, no? So, noon pong panahon na yun, nakitaan na po namin siya ng kasipagan, kasigasigan, pagiging masigasig, tama ba yung Tagalog ko, Ate May? Marespeto at masipag na tao. Isang bata na mayroong prinsipyo at pangarap sa buhay. Ba't po namin nasabi yun? Hindi po siya nakontento na magiging church keeper lang siya. Noon pa lang po, nagpaalam na po siya sa council na gusto po niyang mag-aral. At ngayon po, kung gaano siya karespeto noon sa mga kapatiran, siya na ang nire-respeto ngayon. Kasi siya na ang sir. Isa na po siyang guro. Siya po ay nagtuturo ng mathematics na grade 3, 7 sections sa Tinajeros Elementary School. So nakita niyo po kung paano po pinagpala ang ating kapatid na ito sa kanyang buhay. At siya po ay mayroon ng asawa at anak. Maganda pong isa pong magandang inspirasyon ang kanyang buhay na nagmula siya sa mababa at ngayon siya na yung sir. At ako po ay nagagalak na ipakilala sa inyo at nagagalak din po ako na makasama po natin siyang muli. Wala iba kundi si Sir Prince Balais. Good morning. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Hello. Okay, thank you po Ate Pilita. Maraming salamat po. At siyempre nagpapasalamat din po ako sa mga tao din na naging stepping stone ko po para magtagumpay. Lalo na sa kay Ma'am Uy, kung nandito si Ma'am Christina Uy, maraming salamat po. Isa siya sa mga dahilan at kaya ako po narating ito na nakapag-aral po ako sa CMU. And thank you rin din po sa prop ko. Nandito rin si Ma'am Manahan. So, prop ko po ng college. Okay. So, bago po tayo mag-umpisa ay manalangin po tayo. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. At higit sa lahat po ay makita po yung mensahe na nais po iparating ng bawat isa. At higit sa lahat, yung amin po mga puso ay hipuin nyo na makita Panginoon yung mensahe ng buhay na inyo pong ipagkakalob sa bawat isa sa amin. Makita Panginoon yung powerful sa bawat isa sa amin na higit sa lahat nakilalanin kang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay lang po ba yung boses ko? So, pasensya na po kasi minsan pag sa school, medyo nami-misinterpret nila yung boses ko, galit daw ako. Pero normal na po ito sa akin kasi teacher ka talagang malakas po yung boses mo. At yun nga po, sabi ni Ate P, ako po ay na permanent po sa Tinajeros Elementary School sa awa po ng Panginoon.
at hindi sumuko at dyan po ako nagtuturo ng mathematics grade 3. Ang aking pong mga pupils ay almost 350 ang aking na mimit araw-araw kasi 45 bawat isang section ay 7. So almost 350. So ganon ang buhay ng isang guro. At marami din ako mga kabats dito na mga guro na rin po sa public. So umpisahan na po natin. Huwag po kayo mag-alala. Very short nga talaga. At i-impact para po maging maayos po yung ating mensahe na nais iparating po sa bawat isa sa atin. Sabi po dito, may isa po tayong kababayan natin. Ang pangalan ay Reynold de la Cruz. Isa po siyang pintor o artist. Minsan ay kinokontak ng isang client ng foreigner. Nagpakomisyon ng isang painting sa kanya. Nagkita sila upang ipakita ang kanyang ginawa. Hindi po ito nagustuhan ng client. So, syempre, bilang isang pintor, matutuwa dapat siya doon sa kanyang obra maestra. Hindi siya binayaran. Sobra siyang na-disappointed dahil sa sobrang galit niya. Gusto niyang sunugin ang kanyang ginawang painting. Pinigilan siya ng kanyang misis, sabi ng asawa niya, maganda naman ang iyong ginawa. Kung gusto mong sirain, sige, kumuha ka ng cutter. So pag cutter, napakatalim po nun, laslasin mo, pero ayusin mo yung pagkasira sa painting mo. So, para mailabas ang kanyang pagkainis at galit, pinaglalaslas at pinagsisira at after nun, tinago niya ito. Pagkatapos ng ilang buwan, nagkaroon ng art exhibit. Isa po siya sa panauhin na invited upang maipakita ang kanyang mga obra. Naisipan niya na isama yung kanyang sinira at wala namang mawawala sa dinala sa kanyang exhibit. Alam niyo po kung ano nangyari? Nung makita daw ng mga tao itong painting na pinagsisira niya at pinaglalaslas, namangha po sila dahil kahit na ito ay puno ng mga sira, napakaganda, very unique and one of the kind. Alam niyo po, may bumili nun higit pa sa presyo na inaakala niya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, marami ng mga tao ang nagpagawa sa kanya ng painting ng ganong style at dyan po siya nakilala at hanggang sa ngayon, ganyan na ang kanyang obra maestra. So, kung magse-search po kayo sa Google, so siya po ay si Reynold de la Cruz. So, ma-search niyo po yan. So, tandaan po natin, mga kapatid, walang aksidente sa buhay natin. O, sino pong naniniwala dyan? O, ako personally, naranasan ko po yan na walang aksidente sa buhay natin. So, tandaan nyo rin po, there are no mistake in life, only beautiful surprise. Napakaganda po nun. Huwag nating husgahan ang ating mga karanasan na sasabihin natin pangit, malas, masama, at hindi maganda. So, minsan, meron po tayong mga karanasan na ayaw na nating alalahanin. Pero ito po ay pinahintulot ng Panginoon para mangyari. Para maging aral po sa atin. So wag po tayong tatanungin ng Diyos, Lord, ba't naman ako pa? Ang dami-dami naman dyan. So minsan kasi reklamador tayo eh. So quote-unquote, minsan reklamador tayong mga tao. So tandaan nyo din po, maaring sa iyong paningin, yan ay disgrasya. Pero nakalakip, nakatago, nakabalot ang kabutihan ng grasya ng Panginoon o mula sa Diyos. So, hindi po nakakaalam sa inyo. So, ano lang to, pauna lang. Ako po ay, dahil sa ako'y nangungupahan, kakakasal lang ng misis ko. Kasal kami, so, siyempre, kapag lalaki, siyempre, gusto mo maihiwalay yung mapapangasawa, magsarili kayo. So dahil nagnais akong makakuha ng bahay, ayaw ko ng mga upahan, so nag-decide po ako na kumuha ng sanglatira. So sino po yung mga related dyan? Ako mismo na-experience ko sanglatira sa Lungos, dyan sa Malabon. So dyan, nadali po ako dyan ng 250,000. O, sino po ang kakayanin na sa isang iglap, nawala ang 250,000 ni Sir Prince. Hindi na nabawi. Tapos, ang masaklap doon, inutang ko pa sa bangko. Siyempre si teacher, loan dito, loan doon. So, maganda yung layunin ko. At isa pa, siyempre, ang pinaka-the best,
yung makinig tayo sa asawa natin, babae. Talagang malakas po yung kanilang pakiramdam. Kasi nung first 2 years namin, 2018 po kasi ako kinasal October 8, 2018. Bago doon ay nain ako ng September 26, 2018. So ilang buwan lang, ikakasal na ako. So yun, pinakamalaga makinig tayo sa asawa. Kasi ako noon, syempre dahil nga galing po ako sa buhay na independent, yung ako yung nagmamando. So nasanay ako na mag-isa. So yun ang mahirap ang adjustment kapag hindi ka talaga nakapag-pundasyon ng family-oriented. Kasi nga hindi nga po ako family-oriented alam nyo naman yung ibang mga kaibigan ko dito, hindi ko nga alam yung tatay ko Hindi ko nga alam kung anong apelyido ng tatay ko Pero anyway, tapos na yun. Bahala na ang Panginoon doon. So, hindi ako nakapagpundar o hindi ako na-orient na ganito pala kapag may asawa ka na. So, handa kang makinig, hindi lang yung puro desisyon. So, doon, nagkamali ako doon. Aminado po ako doon. So, dahil dyan sa scam na yan, magkano na nang ba yung tinitake ko noon? Siguro, nangungupahan pa kami. Wala na siguro sa 15,000 ang tinitake ko once a month. So, imagine, tapos, babayaran ko pa siya ng 3 years to pay. 12,000 ang bawa sa akin buwan-buwan sa loob ng 3 taon. So, kung maranasan niyo yung personal, baka ma-depress kayo. Kasi dumating sa punto na na-depress po ako, sobra. Pumayat ako, buti na lang din yung, ang tawagan kasi ng asawa namin, hindi kasi yung love. Ang tawagan namin sis. Kasi nga, may mga hipag ko, puro babae. 4 sila. So, ang tawag ko sa asawa ko, hindi love, hindi sweet. Sis ang tawagan namin. So, yun, ang nangyayari doon talagang, si Sir Prince ay talagang na-depress, halos mabaliw, parang gano'n, no? Pero hindi hinayaan ng Panginoon na mawala ako sa linya. So, ang Panginoon kasi talagang susubukin po yung ating pananampalataya. Kaya nga sabi nga po dun sa, yung tungkol kay Job, so, sabihin ko lang sa inyo kung ano yung nangyari sa akin, then saka ko na sasabihin bago mag-end, ano yung naging bunga. Ito kasi ito yung mga naging dahilan. So yung bunga ng pagpapala, dun sa nangyari po sa akin. Kung ako po ay nagpatuloy, kasi kung hindi, malamang hindi ko alam kung nasaan po ako So how does God answer our prayer? Many times God answer us with prayer that we did not to pray. So yun nga, hindi ko pinanalangin siguro, totoo naman, pero binigay. So, dahil ayaw ko na mangupahan, after 3 years, mababawi ko rin naman yung 250. So, iba ang nangyari. So, nag-iba siya ng linya. Ngunit, sinabi ng Diyos, pero tanggapin natin sa Kanya, pero tayo'y binyayaan niya. Ang buhay, sino ba ang humingi ng buhay na ito? Wala, hindi po ba? So, yung buhay nyo ba hiningi nyo sa Panginoon? Hindi. Mga magulang natin ang nagbigay at binigay ng Panginoon. So, wala tayong hiningi sa Panginoon, kundi libre na binigay sa atin yung buhay na yan. Mayroon nga ibang tao na may kapansanan, pero tayo buo, pero tayo malusog. Hindi man natin hiningi sa Diyos ang kalusugang ito, pero binigay niya sa atin. Mayroon tayong mga panalangin na sinasabi, at totoo naman po, pinagkaloob ng Diyos dahil ang ating Panginoong Diyos, siya din ang nagsabi, at nagturo, ask and shall receive. My dear friends, how open are we to accept God's grace in our life? We should have the attitude of openness, of readiness to embrace everything that comes from God. Because, remember, everything that God give us is a grace. So ito'y grasya lang mula sa Panginoon. Wala tayong pinanghahawakan. Ang magandang pag-uugali ng isang Kristiyano na kailangan natin tanggapin ang lahat dahil lahat ay grasya mula sa Diyos. Amen po ba? So wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Dito sa taos, pwede, maraming ganyan Nagaganan pa nga ng pera Pero wag nating gawin yon. So maalala nyo yung sa Old Testament, about sa buhay po ni Jacob. So kung naalala nyo sa chapter 1 hanggang verse 1 to 12, so siya ay sinubok ng Panginoon. So sabi doon ni Job, kasi may asawa siya doon Sabi nung asawa niya, hindi ka ba susuko? Hindi mo pa ba
tutuyain yung Diyos mo dahil pinabayaan ka na. Pero ang sabi ang sabi ni Jacob, sabi niya, bakit biyaya lang ba ang kailangan natin tanggapin sa Panginoon? Hindi po. Kailangan din ay may pagsubok, nire-refine tayo para tumatag. Kasi minsan tayo yung parang sa English na salita yung relax ka lang. Wala yan, relax lang, marami naman akong pera eh. So wag po ganun yung mindset natin. O katulad ko, 'di ba? Relax. 250 isang iglap na wala. So ang sakit para sa aking side. So ganun pa man ay ang Panginoon ay nandyan pa din. Okay, tuloy po tayo. Okay. So sabi po dito, may 3 grasya tayo na tinanggap araw-araw o biyaya mula sa Diyos. Una, hustisya. Ano po ang ibig sabihin ng hustisya? Tinanggap mo kung ano yung karapat-dapat na mapapasayo. Nagtrabaho ka ng maghapon, babayaran ka ng maghapon. Hindi ka nagtrabaho, malamang wala kang bayad. Nagbisyo ka, malamang ikaw ay masasaktan. That is justice. You get what you deserve. Ba? Niloko ka, masakit. So, pangalawa, awa o mercy. Ano ang mercy? Yung parusa na dapat matatanggap mo, hindi binigay sa'yo. Hindi ka nag-aral, pero nakapasa ka pa rin. Hindi ka nakapagtrabaho dahil may sakit ka, pero may sahod ka pa rin. Yan ang kahulugan ng mercy o awa. At ang pangatlo, pagmamahal o love. Yan yung hindi ka nakakatanggap ng karapat-dapat sa'yo at tinanggap mo ay higit sa karapat-dapat na mapupunta sa'yo. Ano yon? Pagmamahal ng Diyos. Diba? Minsan hindi talaga tayo karapat-dapat mahalin ng Diyos pero minamahal ka pa din. Hindi ka dapat masikatan ng araw pero nasisikatan ka pa rin. So yung ang pagmamahal ng Panginoon. Higit sa sweldo na matatanggap mo ay may dagdag pambonus. Yun po ay pagmamahal kahit na nagkalat ang bata sa bahay, pagdating ng kanyang magulang, mayroon siyang pasalubong, ang magulang pa rin ang mag-aayos ng mga kalat ng mga bata. So ano po ang tawag doon? Kundi pagmamahal o love. When you receive more than that we deserve, that is called love. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang gusto nyong tanggapin? Justice, mercy, o love? O anong pipiliin mo? Hustisya, awa, o pagmamahal? Okay, so siyempre may mga nagsasabi dyan, justice, gusto ko mercy, at love. Pero, alam ko po marami sa inyo ang sasagot na gusto ko pagmamahal, pero ano po ang mangyayari sa mundo kung puro pagmamahal ang ating tatanggapin? Makikita nyo mga tao mawawala ng disiplina, mawawala ng motibasyon na magtrabaho kung puro pag-ibig lang. Kung bibigyan natin ng bawat tao, yan sa labas, 1M sa'yo. Ayun, sarap na no, 1M. Sa tingin nyo ba, gugustuhin niya pang maging isang basurero? Wala po. Siguradong tatambak, mangangalat ang ating basura kung tayo pong lahat ay mayaman na. Dahil po sa sobrang pagmamahal ng Diyos, sino pa ang gustong mapagod? Di ba wala na? So kaya hindi talaga advisable na si Lord gawin lahat tayong mayaman. Hindi talagang may purpose siya kung bakit may mahirap, may sakto lang, may sagana, meron namang sobra. Mga kapatid, kailangan din po natin ng hustisya, kailangan din po natin ng awa, at hindi lang po puro pagmamahal. Marami tayong tinanggap sa ating buhay, madalas maganda. Ayan naman tayo palagi. Gusto natin maganda, ayaw ko ng problema. Yung mga bagay na yan ay hindi natin pinili. There are things that we did not ask but received many times. And sometimes have hurt us and give us pain. Pero sa lahat ng ating tinanggap, pinapaalala sa atin kung yan ay galing sa Diyos, yan ay grasya. Pag yan ay grasya, kailangan nating purihin at pasalamatan ang Diyos. Tandaan niyo po ang aral na yan. Kailangan nating magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Walang aksidente sa buhay. Puro magagandang plano ng Diyos, walang pagkakamali sa buhay. Puro magagandang sorpresa galing sa Panginoon. Okay, so doon na tayo. Yun po yung una kong message. And last, okay.
ang dalawang mahalagang araw sa buhay ng isang tao. What are the two most important days in our life? Ano ba yung pinakamahalaga sa buhay ng isang tao? First, syempre, the day that we were born. Nung pinanganak tayo, syempre, kaya nga po may birthday eh. Diba? Sineselebrate natin yung birthday. So, and the second important day in our life, the day when you discover why you were born. Oh, bakit ka ba isinilang? Ano bang purpose mo? Yan minsan tanungin natin sa sarili po natin na minsan may mga tao na isinilang, hindi alam ang purpose. Hindi alam ang layunin sa buhay. Kaya yung iba, nadidepress. Tingnan nyo sa mga, sa ibang bansa, mga Hollywood star. Oh, di ba? Nagpapakamatay sila, which is ang dami nilang pera. Sagana sila sa lahat ng bagay. Pero ano nangyayari? Depressed. Nagpapatiwakal po sila. So, kailangan dapat alam po natin ang purpose ng buhay natin sa mundong ito. Di ba? Kung nasa church tayo, anong pwede nating gawin? Di po ba? Meron tayong pwedeng ibahagi na ikapupuri ng ating Panginoon. Anong layunin mo, bakit ka nabuhay? Marami po sa atin na buhay pero patay. Bakit hindi niya alam na siya ay nabubuhay? Marami sa ating masaya, masaya kapag birthday, pero minsan nga malungkot na kwento, birthday na birthday, hindi rin siya masaya. Bakit kaya? Kasi hindi alam ang kahulugan ng buhay nila. Mga kapatid, bakit napakahalaga po nang malaman natin ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Dahil sabi po ng isang kasabihan, that when you know your why you can bear anyhow, pag alam mong kahulugan ng dahilan, bakit ka nabubuhay, kakayanin mo ang anumang problema o anumang suliranin o anumang pagsubok ng iyong buhay. So, balik tayo sa kay Job. Di po ba? After ilang beses siyang sinubok ng Panginoon, 2 beses. So, ang kanyang mga anak ay, kung alam nyo lang, ang kanya pong mga anak ay, may anak po siya na 10. Okay? So, si Job ay mayaman na tao. May 7 anak na lalaki at may 3 babae. So, lahat yun namatay. Tama, Pastor? So, namatay po yun kung ano yun sa Job po, chapter 1 hanggang chapter 2. Pag binasa nyo po yun. Okay? At may asawa rin siyang, ayun, sana walang ganito, no, yung bungangera. So, minsan hindi maiwasan, Pastor, no? May mga bungangera talagang asawa. Pero minsan din naman, may mga lalaki din bungangero. Okay? So, vice versa lang. Okay? So, sinubok ni Satanas. So, hinayaan naman siya subukin ng, sabi ng Diyos, si Yahweh, sige, gawin mo na lahat ng gusto mo, basta wag mo lang sasaktan at papatayin si Job. So, pinahintulutan naman ng Panginoon. Okay? So, at the end of the story, binalik lahat po ng kayamanan ni Job. Multiple pa. Di ba? Pinarami. Hindi lang natin alam kung gaano karami. So, nakita natin yon from struggle, hirap, then, biglang may blessing sa pinakadulo. So, sa New Testament naman po, so about kay Jesus, nangangaral ng salita ng Diyos, nagpagaling ng mga sakit, nagpaalis ng bad spirit, saan kumuha ng lakas ang ating Panginoong Hesus? Malinaw sa ating Panginoong Hesus ang kanyang dahilan, alam niya po kung ano ang kahalaga ng kanyang buhay. Kasi kung hindi alam ni Jesus, wala tayong Savior. Di po ba? Ibig sabihin, alam ni Jesus kung ano yung kanyang layunin dito sa mundo. Mga kapatid, kung alam mo ang iyong dahilan para mabuhay, meron kang direksyon. Pero pag hindi malinaw po sa atin o sa iyo, bakit ikaw ay nabubuhay, magkakaroon ka ng depresyon. Kung kayo ang tatanungin, direksyon o depresyon? Siyempre doon po tayo sa direksyon. Kasi pag depresyon, nako, baka hindi na natin kilala ang sarili natin. When we ask God, the Creator, for what is our life, God will answer us and we will have clear direction where should we put this life. Tandaan nyo po, mga kapatid, nagdedepende po ang kahulugan ng buhay natin kung saan natin ito ilalagay, kung sino ang humahawak sa atin. So, isang ilustrasyon, gunting. So, lahat naman tayo may gunting sa bahay, tama po ba? Sa school o sa kusina. Para mas maunawaan natin, may gunting po ako, halimbawa may gunting akong hawak. Pag nilagay mo yan sa kamay ng isang hardinero, so ang gagawin niya, siyempre magtatabas ng mga halaman. So may purpose. Pangalawa,
kamay ng tailor o yung mananahi. O, di ba? Magugupit siya ng tela, ayusin niya bago tahiin. Pangatlo, barbero. O, di ba? Guguntingin yung ating buhok, papagandahin. Pang-apat, kusinero. So, gumagamit din siya ng gunting para yung iba, pwede niyang gupitin mga gulay. At sa artist, syempre, may mga tela din na ginagawa yan at kanyang ginugupit. So, pero halimbawa, ilagay natin sa kamay ng masamang tao. Malamang mamaya saksakin ka nun. Gunting matulis. So, saan yan gagamitin? O, ilagay mo ang gunting sa mga taong depressed. Anong gagawin niya? O, di ba? Pwede ring magpakatiwakal siya. So, hindi nyo po napansin mga kapatid, isang gunting pero nagdidepende ang gamit dun sa humahawak sa kanya. So, lalimin natin yung sa spiritual. Mga kapatid, parang tayo din ay gunting. Iisang buhay, pero bakit iba-iba ang ating ginagawa? Nagdedepende kung saan mo ilalagay ang buhay mo, saan mo pinapahawak ang iyong buhay. Sino ba yung hahawak sa atin? Siyempre, ang ating Panginoon. Paano mo ipapahawak yung buhay sa Kanya? Diba? Kaya nagdedepende po kung saan natin ipapahawak yung buhay natin. Kapag pinahawak natin ang buhay sa Diyos, tiyak na makakagawa tayo ng mga nakakamanghang bagay. So, mula dun sa aking pagka-scam, so nag-struggle ako, almost 3 years din na nag-TS si Sir Prince, nakaraos din. So, ano yung mga pagpapala naman? So, dahil naghahangad ako ng bahay, ayun, binigyan naman ako ng bahay sa Cavite. Doon, may bahay po kami ng mga asawa ko, doon po nakatira yung biyanan ko. So, binigyan ako ng bahay. Tapos, yung asawa ko naman po, pumasa sa board exam. Sa LET, 1 take din, kaparehas ko po. Hindi naman kataasan, pero at least 1 take po, di po ba? So, yung mga struggle natin talagang, tandaan nyo po, may kasama pong pagpapalayan. Wag na wag po nating tatanungin ng Diyos. Don't do that, mga kapatid. Wag na wag nyo pong gagawin yan. Kasi nung nasa kabataan pa din ako nun, nag-struggle din ako. Wala akong magulang. Sa kay tatay ko, sa kay nanay ko. Hayaan na natin. Basta, tuloy lang tayo sa buhay natin. O, lalo sa mga kabataan, kung ano man yung mga struggle nyo, mabibigat man yan, o yung tipong depressed na kayo, wag na wag nyong gagawin na, anong tawag doon? May tawag po doon, yung black sheep po ba din, Pastor? Yun, di ba minsan nagba-black sheep tayo? Ang akin pong opinion dyan, choice mo. Tandaan nyo yung mga kabataan na, choice nyo kung magba-black sheep kayo. Kasi ako, di ba, wala akong tatay. Basta dapat masama loob ko. Wala akong nanay, di ba? Choice ko na mapariwara, di ba? Pero hindi ko pinili. At higit sa lahat, kapag nakakilala ka sa Panginoon, mabuti na lang talaga, yung mga taong napupuntahan ko, struggle talaga ako from grade 1, grade 2, grade 3, iba-iba yung mga tinirhan ko. Buti na lang talaga, mabuti ang Diyos kasi pinupunta ako sa mabubuting tao. At yung huling-huli kong pinuntahan, isang metodista, dyan sa Kaunlaran UMC. Oh, di ba? Walang apog-apog na, sige, doon ka na tumira sa akin. Pinakita ko ng birth certificate ko kasi nagdududa yung asawa, yung misis eh. Pakita mo yung birth certificate, kamukha ko raw kasi yung nagkampon sa akin. Eh, syempre, nagduda yung misis. Syempre, nakakatawa. Ura-urada yung anak niyang panganay, pumunta sa PSA. Kinuhanan ako ng birth certificate. Ay, meron. Hindi niya ako anak sa laba. Hindi niya ako anak. So, di ba, nakakatawa. 1 year, tumira ako sa kanila, struggle din. Kasi nga, akala niya anak ako sa labas. Medyo masungit. Mami, tawag ko doon eh. Pinag-pray ko, Lord, sana gumaan na po yung... Kasi may mga doon, hindi po maiwasan eh, yung parang... Siyempre, kahit ikaw bilang asawa na babae, yung asawa mo biglang nagdala ng isang bata na lalaki, biglang sumulpot, walang papaalam. Siyempre, magagalit, di po ba, mga mami? O, di ba? Kahit sino eh. Eh, siyempre, yun, bumigat yung loob. Parang nagdala pa ako ng ganyan, nagdala pa daw siya ng ganyan. Pero, tumagal ang panahon, ayun, nung nawala na si tatay, kaya nga po nung nawala nun si tatay, nag-resign po ako dito noong 2014. Napilitan po akong mag-resign kasi bumalik na po ako doon sa nag-adapt sa akin dahil wala nang kasama. So, pagtagal po ng ilang taon, ayun, bumait na po sa akin yun si Mami A. Sobrang bait. Mas mabait pa kaysa kay tatay. So, di po ba? Pray lang natin, di ba? Positive lang. Alam nyo ang Diyos, minsan kasi, ang pag-iisip po natin, beyond dapat, yung pananampalataya po natin, beyond. Yung halimbawa ako, nag-review ako, nagsunog ako ng kilay. Pero sabi ko, bahala ang Panginoon, makakapasa ako.
sa pananampalataya ko. Di ba? Kung mag-iisip tayo, dapat positive yan. Kasi minsan kasi nagda-doubt po tayo. Yun ang problema sa ating mananampalataya. Hindi naiiwasan talaga nagda-doubt. Pero, tuloy lang po tayo. Kasi ang Panginoon, gagawa at gagawa ng paraan para mapaipakita niya, ako ang Diyos, ako ang bahala sa'yo. Wait ka lang. Minsan kasi nagmamadali po tayo. Yun ang iwasan po natin. So, ito po ang totoo. Madalas, when you do what good mean you be, you are live your life as good mean you to be, to set the word on fire. Ito po ang madalas nating ginagawa kapag mananalangin tungkol sa problema. Lord, alisin mo naman po ang aking problema. Madalas ganyan tayo, no? But I think there is a better way on how to pray when we have challenge in our life. Do not pray that God remove your pain, but pray for clarify of purpose. Ano ba yung Lord yung purpose mo? Sabihin mo, para hindi po ako sumuko. Huwag mong ipagdasal na alisin ng Diyos ang iyong problema. Dahil, pag inalis ng Diyos ang problema, pati ang pagpapala mo'y mawawala. Okay? Tulad nyo sa akin, di ba? Paano kung hindi ako pinitik ng Lord? Di ba? So, hindi ko makukuha yung pagpapala ng Panginoon. So, dahil tatandaan nyo mga kapatid, ang problema at pagpapala, palaging magkadikit yan. So, magkasama po yan. Remove your problem, you will also remove your blessing. Kaya nga, ang mas maganda ay kahit na ikaw ay may problemahin mo sa ating banal na espiritu na maging malinaw, ano po ang dahilan, bakit nabubuhay ka sa gitna ng inyong mga problema. Napakarami pong tao, sinasabi nila ang problema nila ay pera. Kung magkakaroon lang sila ng pera, masusolusyonan daw ang problema nila. But I beg to disagree mga kapatid. Our problem is in life is not a lack of money. But a greater problem that we have is the lack of purpose. Kahit marami kang pera dyan, hindi mo alam kung anong buhay mo, baliwala rin po. Tandaan nyo, hindi ibig sabihin na kapag may problema ka, ang pera ang makakasagot sa lahat ng problema natin. O kaya naman po, kung may pera ka, lahat ng problema mo ay masusolusyonan na. So, hindi po lahat. Remember, that your life is a gift, but when you discover your purpose, that will become your joy. Biyaya ang buhay, pero ang dahilan at kahulugan ng ating buhay, yan ang maibibigay sa atin at tuwa at galak. Kaya naman po, ito ang ating ipagdasal. Huwag nating paalisin ng Diyos ang ating mga bigat, suliranin, pero sa tulong ng banal na Espiritu, mas malinaw na kalugan, mas malinaw na dahilan para magpatuloy sa buhay na ito at para sa pasasalamat ng panibagong iglesia. At bago po magtapos, dalawang bagay na dapat niyong tandaan. So ito po ay aking personal. Una, mamuhay ng simple. Okay po mga kapatid? Simple lang. Kung anong meron ka, hindi mo kailangan ipagwagwagan. Panginoon na ang bahala doon. Okay? Una po yun ha. At pangalawa, maging daluyan ng pagpapala sa iba. So, dalawa lang po yun ha. Mamuhay ng simple at maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba. Hanggang dito na lang po at naway nakapulutan natin ang aral, ang mensahe ng umagang ito. Sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. Salamat sa mensahe mong biyaya at maraming aral sa buhay. Brother Prince Balais. Ngayon po ay makakarinig tayo ng tanging awit mula kay Marisol. Puso ko iyong sisiyasan.
kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hindi po ako galit. Tayo ka nga dito sa gitna. Ito ka, dito. Diyan, diyan, diyan. Pastor, sama mo. Salamat sa biyayang mensahe. Kuya Prince, the Crossroads United Methodist Church presents this certificate of appreciation to Brother Prince S. Balais for his invaluable participation as worship service speaker on the celebration of the 86th founding anniversary of the Crossroads United Methodist Church.
given this 19th day of May 2024 at the Crossroads UMC Sanctuary sa Ngandaan, Caloocan City. Wala bang magko-kodak dyan? To God be the glory. Wala bang kodak? Pakikodak naman. Ha? Signed by Pilita Udalisay, Chairperson Anniversary Committee, and Reverend Moises Robert C. Olermo, Administrative Pastor. Dadako po tayo sa paghahandog ng ikapo, pangako, alkansya at pasasalamat. Yung pong alkansya natin ay pakidala po sa harapan ng altar. Salamat po. Sige po, uwitin po natin ang tugon. Alhinang mga kaloob sa ating Panginoon. Mga kaloob sa ating Panginoon. Masaya bibigay na mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga anak sa kanilang patuloy na katapatan, pagkilala sa iyong kabutihan, dakilang Diyos. Salamat po sa mga kaloob na ito na patuloy na pinagkaloob ng iyong mga anak. Ganon din po ang mga alkansyang ito na nagpapakita lamang na kumikilala sila sa iyong katapatan. Pagpalain niyo po ang lahat ng iyong mga anak na walang sawang nagkakaloob ng kanilang mga tinatangkilik. At ganon din po sa iyong mga anak na hindi makayanan makapagkaloob tulad nito. I-bless mo rin po sila upang makabahagi po sila sa ganitong gawain. Maraming salamat, dakilang Diyos. Salangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. O Jesus, I have promised. Ang pangako ko, Jesus, ika'y paglingkuran. Ako ay saklolohan, O Jesus na mahal.
ipaglabay, di ka tatakutan. Tatahakin ang daan kung papatnubayan. Maramdaman kong laging malapit ka sa akin. Sanglibutan ay sutil, tukso'y walang tigil. Kaaway nagdidilim, ako'y naninimdim. Kaya Jesus kupkupin at ako'y akayin. Bayaan mong salihim ang tinig mo'y dinggin. Mga maling nasain ay aking patayin. Patotohanan muling ako'y pipilitin. Ang nais mong sabihin ay aking susundin. Kung sino man po may mga personal na kahilingan, pagpapasalamat sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon, naya ko po kayo sa harapan, tayo ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito dahil damang-dama namin ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil muli nahayag ka sa bawat isa sa amin sa buhay ng iyong anak na naging instrumento ng iyong mga salita, kapatid na Prince. Salamat po dahil bagamat minsan nakakaranas kami ng mga bagay-bagay na sumusubok sa aming pananampalataya. Tulad ni Job, subalit nandiyan ka upang patuloy kaming samahan, patuloy kaming i-guide, patuloy na pagpalain dakilang Diyos. Tulad po ng sineselebrate namin ngayon ang Pentecost Sunday, Panginoon, kung sa aming mga sarili lang hindi namin kaya, kung sa aming sariling lakas, sa aming sariling pagsusumikap, hindi namin kaya, Panginoon. Ngunit salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa iyong mga unang anak na nagtiwala sa iyo at maging sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. At maging sa mga oras na ito ay binababa mo ang iyong presensya sa bawat isa sa amin upang ang aming pusong nanghihina, ang aming pusong nawawala ng pag-asa ay unti-unting lumalakas at patuloy na nahahayag ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ang mga pangyayaring ito na sumusubok sa bawat isa sa amin ay nagtuturo kung paano kaming maging malakas, kung paano kaming maging matatag sa aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na nagsiganap sa umagang ito sa iyong pananambahan. Pagpalain niyo po sila at patuloy na maramdaman lagi na ikaw sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko po sa iyo ang iyong mga anak na nakaluhod sa harapan, nakaupo, at maging sa FB Live, dakilang Diyos. Anuman po ang kanilang pinagpipray ay patuloy niyo pong tugunin upang mahayag lagi na ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming nililid ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kang nangungusap at nahahayag sa bawat isa sa amin. Pinagpipray ko po sa iyo ang kabuuan ng iglesyang ito, ang pumubuo ng konseho, ang bawat lay organization, ang anniversary committee, ang lahat po ng may
direksyon sa aming celebration mula panong first Sunday hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa susunod na Sunday, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa kanila, Panginoon. Pinagpipray ko rin sa iyo yung mga anak na humihingi ng maganda at maayos na kalusugan. Patuloy niyo po silang pagpalain, dakilang Diyos. At ganoon din po sa iyong mga anak na magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Sa May 19, kapatid na baby Ainsa. Sa May 22, kapatid na Christine Litaw. Sa May 25, kapatid na Joel Pascual Jr. At sa May 25, kapatid na Samantha Jane Uy. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak na ito. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Salamat din po sa katukumbayan ng District Conference kahapon sa United Methodist Church. Muli naming sinariwa, muli naming inalala yung katapatan sa buong Northwest Metro Manila District. Samahan niyo po ang aming mga DSS, ganon din po ang aming mga obispo para sa kanilang mga annual conference. At ganon din po, pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga lay people na kapartner namin sa ministry. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ganon din po sa mga prayer requests, safe travel po para sa kay Angelo Makasmot at ang kanyang baby Kate sa May 24 po sa kanilang pagta-travel, pagsakay ng barko, Panginoon. We pray na maging safe ang pagta-travel ng yung mga anak na ito. Salamat po sa buhay at kalakasan na ipinagkakalob nyo sa kanila. At ganoon din po sa iba pang mga kapatid namin na nangungulila sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy nyo po silang aliwin ng iyong banal na Espiritu. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Patuloy nyo pong pagpalain ang aming minamahal na bansa sa nararanasan naming mainit na panahon na nagpapaalala lamang nito sa amin na pangalagaan namin ang kalikasan na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin, at kami ay maging bahagi ng solusyon para po sa nararanasan naming mainit na panahon. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Patnubayan niyo po kami maging mamaya sa aming gagawing programa, Palarong Pinoy. Bless niyo po kami, Panginoon. At sa pamamagitan nito, manatili ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, at ang fellowship at bonding po ng buong CUMC family. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po kaming lahat at laging iparamdam ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan sa bawat isa sa amin. Ito po, dakilang Diyos, ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. Ang pangako ko, Jesus, ang bawat susunod, kung saan ka luluklok, doon kami kupkup. Ako'y isang nangakong sa'yo'y naglilingkod. Tulong mo ay ihandog upang makasunod. Amen. Crossroad United Methodist Church family, happy friend, receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. At muli po, pinapasalamatan po natin ang ating tagapagsalita, kapatid na Prince. Teacher Prince, pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din ang kanyang pamilya. Narito po, pwede po bang tumayo? Welcome po sa Crossroad United Methodist Church. Salamat po, teacher, at sa mga susunod pang panahon. So, ganon din po, abang
binabasa ko po yung mga announcement. Maaari na po kayong bumili ng ticket dahil pagkatapos po nito ay meron pong raffle para po mamaya ay tuloy-tuloy na. So kung hindi pa po nakakabili ay bumili na po kayo. So sa susunod po na Sunday ay ang ating anniversary, ang ating pong worship steward, ang ating pong tagapanguna si Ate Banji, ang ating pong speakers Kuya Aldrin Mariano. At ganun din po, happy birthday po sa mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. May 19, kapatid na Baby Ainsa. May 22, kapatid na Christine Litaw. May 25, Joel Pascual Jr. May 25, Samantha Jane Uy. Awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Sige po, may announcement po ang ating mga committees. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Mamaya po, meron po tayong larong Pinoy. Bumalik po kayo ng 2 o'clock. Masaya po yung palaro natin kasi ang mahalaga po dito yung ating fellowship po. Sana po makadalo po kayo. Maraming salamat po. Yan, good morning po. Gaya po ng announcement ko po noong nakaraang Sunday, ang ating pong VCS ay nalalapit na po. At yung pong training na gagawin po sa May 21 and 22 ay malilipat po siya ng June 6 and June 7. Gawa po ng dahil yung mga kabataan, mostly mga kabataan po kasi umaaten sa training ay may pasok pa po ngayong May. Kaya mamumuo po siya ng June. Kaya po hinihilingan din namin na sa darating po na June 6-7, yung ating po mga kabataan na pwedeng magturo at mag-assist para sa ating VCS ay magpalista na kayo sa akin at kay Ate Sol. At ang ating pong VCS proper po ay sa end po ng June para po sa mga apo po natin, yung mga anak po natin na maliliit, edad na 6 hanggang 12 ay pwede po silang umaten para po sa ating VCS proper sa darating po na June. Maraming salamat po. Hello po. Yan, sa lahat po ng family, gusto ko po lang sabihin po sa inyo at ipaalala. Sa linggo po, di ba po, anniversary na natin? So lahat po tayo ay dito kakain. Dito tayo kakain. Bawat family po ay inassign po namin na magbigay ng 200. Ayan, para po ito sa chicken, fried chicken. Isang lutuan na lang po para hindi na po kayo magluluto sa bahay nyo. So, kumbaga, ako na lang po bibili, tapos dito na lang natin lulutuin. Yun po ang handa natin sa Sunday po. Ayan, fried chicken. So, bawat family, 200 po. Thank you po doon sa unang nagbigay na po ng pamilya. So, salamat po. Dito lang po ako sa loob. Ano pong, ay, may payong. Ayan. Meron pa po bang hahabol? Ayan, bigay mo kay Ate Mean, Kuya Ulyot. Additional announcement po, patuloy po ang gawain ng mga kabataan. Every after lunch, kami ay... Ate Mean, okay ba to? Ate Mean? Kuya Bodeng. Teka muna eh, siya taga-approve eh, hindi ako basta nag-ano eh. Kanino daw? Okay, Ate Esther? Mahigpit eh. Hindi na mapapagalitan ako. Ayan, tuloy-tuloy po ang gawain ng kabataan. At announcement din po, kami po ay magkakaroon ng recreational activity ng mga kabataan. Ito po ay magaganap na sa June 7 to 8. Aalis po kami ng June 7 ng hapon at pupunta po kami ng Silang at Tagaytay. Yan. Babalik din po kami ng Sabado ng gabi.
Ang swimming po natin ay tuloy na, June 1. Yun pong lahat na nagpalista, naka 50 plus na tayo, 50 something. Ate Lu, ikaw huli. 50 ano na nga yung 50